na kung saan eto si Ka Eric po mga kabayan may ibinulgar no VP Sara delikado nalantad isang bilyoner kontrolado gobyerno ni Marcos. Aba, eto pakinggan po natin to. Kaya we have received voluntary information that it was indeed the super bilyonaryo na talagang may malaking control at mayroon pong kapasidad na wika nga mag-manipulate ng gobyerno ni Marcos. Of course, there are other super bilyonaryo there. Yung isa dyan sa airport siya nagde-develop in the guise of public-private partnership, no? At negosyo niyan, hindi lamang nakakalasing o nakakahilo, kundi pati ang mga kalsada at malalaking mga superhighway. Pinasok na rin po nila, no? Pati mga port development. Itong si super bilyonaryo naman na tumawag kay yung kanyang initials, alam niyo na siguro yan, no? ER. Kay Lucas Bersamin na manahimik na. Go away, step aside. No? Hindi na magpa-insist pa. Hindi po natin pinapakialaman ang kanilang ugnayan ni Lolo Lucas Bersamin. Itong si super bilyonaryo. Pero kung ang kanilang ugnayan ay nakikialam na sa aspeto ng governance, hindi na po tama. Sapagkat mayroon kang mga business interest, malalaki, no? Siya din po nagkukontrol nito ng Port Area Terminal Services, no? Sa buong Kamaynilaan and many parts ng bansa. At may international connections po yan, ano? Ngayon, kung itong mga super bilyonaryo na tinatawag ko nga nung ako ay nasa CPP, NPA, NDA pa, tinatawag ito na mga burokrata kapitalista at mga burgesya komprador. Pag sinabi pong burokrata kapitalista, yung mga nasa gobyerno na nagkakaroon ng mga malaking negosyo at lalo pang lumalago at lumalawak ang kanilang business empire at pagkontrol sa ating national economy and national patrimony. Yan po, burokrata kapitalista na sa loob po ng gobyerno. Like si Martin Romualdez, bilong po yan sa burokrata kapitalista. Bureaucrat capitalist. Si Marcos, hindi po yan bureaucrat capitalist, plunderer na adik according sa kanyang kapatid at kay Saldico. Ibang kategorya yon kasi wala naman talagang malalaking negosyo sila Marcos maliban sa pagnanakaw sa gobyerno. Kaya yan naman po ay tagapagtaguyod ng bureaucrat capitalism. Okay? Si Martin Romualdez may mga mining corporation yan eh. Marami po siyang mga pinasok na negosyo, pati media. Yan, kaya bureaucrat capitalist kasi ginagamit niya ang kanyang puder sa gobyerno, kapangyarihan, at pati ang pangungurakot para lalo pang lumago ang kanyang negosyo. Ang burgesya komprador wala sa loob ng gobyerno, walang formal office o walang formal position in the government, pero nagmamanipulate at ginagamit ang koneksyon sa gobyerno para ang mga policy direction, ang mga economic decision at ang mga pagninegosyo ay maprotektahan ng gobyerno at mapa-improve palalo ang kanilang business interest. Yan naman po ang mga burgesya komprador. So, si ER at like mga Manny Pangilinan at mga Ramon Ang, mga burgesya komprador po yan. Bourgeois comprador class. Sila po ay at ang burgesya komprador at ang burokrata kapitalista at mga malalaking panginoong may lupa, the big landlord class. Sa asyenda naman po yan nabubuhay. Pero ngayon, dahil umabot na tayo sa modernong panahon, yung mga lumang asyendero naging burgesya komprador na rin. Halimbawa, yung mga malalaking mga lupain ay nag-branch out na rin po sila sa negosyo ng real estate at iba pang mga retail o kaya power and energy. No, nagiging cross border classification sila. Pag sinabi kasi nga sindero o malalaking panginoong may lupa, strictly ang kanilang source ng kayamanan at control sa ekonomiya, mga sugar plantation, mga plantasyon sa tubuhan, pinyahan, abaka o kaya mga hasyenda
na malalawak, no? Like Hacienda Luisita, yung mga Hacienda Luxin, Hacienda Montelibano, Hacienda Lacson, no? Mga ganon po. Karamihan yan sa Negros, makikita, at sa Kabisayaan, sa Iloilo, may mga haciendero. Pero dahil nag-improve na ang panahon at umunlad na rin po ang antas ng lipunang Pilipino, yung mga dating haciendero o mga big landlord class, sila na rin po ang naging burgesya komprador. At sila na rin minsan ang nagiging burokrata kapitalista. Sila rin po ang nagkokontrol ng mga poder sa gobyerno. Like ang mga Villar, sila po ay burgesya komprador. Bourgeois komprador class yan. Itong tatlong class na to, no, sa triangle ng lipunang Pilipino, itong burgesya komprador, like nitong super bilyonaryo na si ER, sina Pangilinan, sina Ramon ang mga may-ari ng SM, mga burgesya komprador yan, at ang mga burokrata kapitalista, kagaya nila Marcos, Martin Romualdez, at mga Rojas, nung nasa poder pa sila, at itong mga malalaking asyendero na may naiiwan pa, sila po ay nasa 1% lang ng ating population. Mga 100 families lang po yan, mga kababayan. But they control more than 90% ng buong kayamanan ng ating bansa. Kaya, gusto ng burgesya komprador, ng mga burokrata kapitalista, at ng mga Panginoong may lupa ang kagaya ni Marcos, na korap, kasabwat, at kayang i-manipulate. And that is the reason na nahihirapan sila noon mag-manipulate ng buong ekonomiya at gamitin at sagarin at sipsipin ang kayamanan ng buong bansa sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sapagkat si Pangulong Duterte, naiintindihan niya that the only mechanism left para sa mga mamamayang Pilipino sa tatsulok ng lipunan natin, yung mga manggagawa, maralitang lungsod, mga katutubong pamayanan, mga manggagawang bukid, mga magbubukid at mga magsasaka, at mga nasa sinasabi ng paboritong linya ni Leni Robredo na mga nasa laylayan, ang only support mechanism nila to survive at para sila ay hindi lubusang malugmok ng tuluyan sa kumunoy ng kahirapan ay gobyerno. So dapat ang gobyerno ay nagpapasilitate at nagpoprotekta sa interes at kabutihan ng mga mamamayan. Bagamat hindi man yan perfecto, there can never be an absolute egalitarian or absolute equality, pero kahit man lang sana maiangat ng konti at makataong antas ang pamumuhay ng milyong-milyong mamamayang Pilipino. Yan po ay tungkulin, obligasyong moral at legal ng gobyerno na sinubukang gampanan sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sa panahon po ngayon, lalo na ni Marcos Jr., lalo pong namayagpag itong mga oligarko na binubuo ng burokrata kapitalista sa loob ng gobyerno, burgesya komprador, at mga malalaking Panginoong may lupa o mga asyendero, sapagkat barkada sila ni Marcos. No? Napapaligiran si Marcos ng ganyan. Halimbawa, ang kanyang special assistant to the president na si Lagdameo, yan po ay malalaking asyendero at malalaking Panginoong may lupa, at the same time, nasa burokrata kapitalismo. Bureaucrat capitalist, no? Sila Tony Boy Florendo, may mga plantasyon ng sagingan po yan, at iba pang negosyo sa agribusiness, no? So sila po ay kahalintulad ng bureaucrat capitalist, may poder sa gobyerno, barkada ng presidente, at nagagamit nila ang koneksyon sa gobyerno. That is the point kung bakit po natin pinupuna itong pangingialam o semblance of interference and manipulation na nanggagaling kay super bilyonaryo ER papunta ngayon sa gobyerno ni Marcos. Of course, may mga barkada pa si Marcos na mga super bilyonaryo. Barkada niya rin sila Aboites, sila Iniego Sobel, no? Ang mga Ayala Sobel ay burgesya komprador. They are not into the actual government position, but they are well connected always to the government. And they control also major industries in the economy. Kaya, interesado po tayong maipaliwanag sa mamamayan na itong galawan ni super bilyonaryo ER
kung saan pati ang mga senador ay kaya niyang pakialaman at pati po itong nangyayari sa rigodon ng mga posisyon sa Senado, ang mga tao niya dyan ay lumalabas na itong si Tuta Soto at itong si Ping Lacson ay well connected, lalo na si Ping Lacson. Doon yata siya yumaman bigla nang wala siya 6 na taon sa Senado o 3 taon ba? 3 taon yata wala siya sa Senado. Biglang yumaman siya by a 200 billion pesos additional net worth nang siya ay nasa poder ni super bilyonaryo ER. Ngayon, nakikita natin kung anong galawan ni Ping Lacson. Ipinagtatanggol niya ng todo-todo to the point na nagiging katawa-tawa siya kahit baluktot at makitid at hindi tumutugma sa lohikal na mga argumento ang kanyang mga sinasabi, basta lamang may pagtanggol ang pananatili ng isang bulok, magnanakaw, adiktos at sindikato ng gobyerno ni Marcos sapagkat napapakinabangan nila at ng kanilang patron o benefactor. Ito nga si super bilyonaryo. Kaya nga, ang halos lahat ng industriya nakokontrol lamang ng around 100 families na mga burokrata kapitalista, borgesya komprador. At pati na ang mga malalaking panginoong may lupa, asindero, na naging borgesya komprador na rin po. Sila na rin po ang nagkokontrol ng lahat. Shipping industry, transportation, airline, lahat. Mining, banking, real estate, real properties, at pati po sa mga pagmimina, at pati po sa trusuhan. Si the late Senator Enrile ay bureaucrat capitalist at the same time, borgesya komprador. Ayun. So they are